Bago natin umpisahan ang kwentong katatakutan, ay nais ko munang batiin ang bawat isa na sana ay nasa mabubuti kayong kalagayan saan man panig kayo dito sa mundo naroroon. Nais ko na ipabatid na ang kwentong matutunghayan ay hangong mula sa totoong buhay at karanasan. Now with no further ado, let's start and be scared. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig, lalong-lalo na po sa mga admin, narrators at sa mga bumubuo nitong page na ito. Itago nyo na lamang po ako sa pangalan na Heather. Nais ko lamang pong magbahagi ng isang nakakatakot at nakakakilabot na karanasan. Ito po ay tungkol sa tiyuhin ng kaibigan kong si Ann. Katulad po ng pagkakakwento ko sa karanasan ni Aling Tess na naibahagi ko din dito. Gagamitin ko rin po ang point of view ng kaibigan ko na si Ann. Umpisahan na po natin ang kwento. Malapit na naman ang exam. Samot-saring proyekto na naman ang lalabas at kailangang gawin at ipasa sa itinakdang araw. Nagbigay ang aming guro ng project at kailangang partner ang paggagawa nito. Ann, tawag sa akin ni Bri. O bakit? Tanong ko dito habang kagat-kagat ko ang takip ng ballpen ko. Ito kasi ang gawain ko kapag kinakabahan ako sa proyekto. Tayo na lang ang magkagrupo sa video, sagot ni Ann sa akin. As usual naman, Bri. Lagi naman tayong partner kahit saan. Natatawa kong sabi dito. O sige, punta ka sa bahay sa Friday ng umaga tapos 3 days tayong gagawa ng video. Friday to Sunday para wala na tayong iisipin. Sabi nito ng tuloy-tuloy. Sumagot naman ako. Okay sige. Ipapaalam ko sa may-ari ng apartment na 3 days akong wala sa bahay. Sagot ko naman dito. Natapos ang araw na yun na nakaluwag-luwag ako sa isipin dahil may kapartner na ako at napag-usapan na namin ang mga dapat gawin. Araw ng Biyernes kung kailan ako pupunta kina Bri. Nag-ayos ako ng mga damit na sasapat sa 3 araw. Pagkatapos ay pumunta ako sa may-ari ng paupahan para magpaalam. Kuya, aalis po ako at linggo na po ng gabi ako makakauwi dito. Sabi ko sa may-ari ng apartment. Sige Ineng, mag-iingat ka ha. Tanging sagot dito sa akin na para bang naiilang. Batid ko, may nais pa itong sabihin sa akin ngunit nahihiya lamang. Bumalik ako sa bahay para kunin ang mga gamit ko at sinigurado ko munang lakang pinto dahil may mga mahahalagang gamit ako sa loob. Bago ako lumabas ng gate ay madadaanan ko muna muli ang may-ari. Neng, mag-iingat ka ha. Sabi nito sa akin ngunit kinabahan ako noong sinabi niya ito dahil kapag bumabati ito o nagsasabi ito ng mag-iingat ay nakangiti pero ngayon ay seryoso ito. Hindi ko na lamang ito binigyan ng ibig sabihin kundi bagkus ay nginitian ko ito at umalis na. Nag-aabang na ako ng tricycle nang lumingon ulit ako sa may-ari ng bahay. Nakatitig ito sa akin na parang walang emosyon. Sumakay kaagad ako sa tricycle na tumigil sa harapan ko. Tinawagan ko kaagad si Bri. Hello Bri, nakasakay na ako. Nasa kanto ka na ba? Tanong ko dito. Ang sagot naman ito sa akin. Oo, kanina pa. Ang tagal mo naman. Sagot lang ni Bri sa akin. At pagkatapos doon, pinatay ko na ang tawag. Magbe-20 minuto rin bago ako makababa at makarating sa kanto kung saan kami magkikita ni Bri. Pagkabayad ko sa driver ay kaagad naman akong nilapitan ni Bri. Tara na para masimulan na natin yung gagawin natin. Sabi ni Bri sa akin. Nilakad namin hanggang sa kanilang bahay kahit medyo malayo
dahil ayaw namin gumastos ng pamasahe. Masukal ang dinadaanan namin ni Bri na puro damo at puno sa paligid. Bri, saan pa ba yung bahay nyo? Akala ko ba sa subdivision tayo? Tanong ko dito. Kasi sa bahay namin sa kabila tayo. Dumating kasi yung iba naming kamag-anak eh. Kaya doon tayo sa isang bahay namin. Walang tao kundi tayo lang. Tsaka wala rin katabing ibang bahay. Kundi yung bahay lang namin doon. Kaya mo, okay naman doon eh. Tsaka safe tayong dalawa. Sagot naman ni Bri sa akin na mahabang nagpaliwanag. Halos magkakalahating oras kaming naglakad bago namin narating ang sinasabi nitong bahay. Maganda ito at simple lang at talagang magandang tanawin para sa gagawin naming video. Ngunit nagtataka ko kung bakit may isang kubo sa hindi kalayuan sa bahay nila. Bri, sabi mo wala kayong katabing iba. Bakit may kubo dun? Sabi ko kay Bri habang itinuturo yung kubong nakita ko. Wala yan. Tara na sa looban. Aligaga at nagmamadaling sabi ni Bri at hinila ko nito hanggang sa loob ng bahay at saka nilak ang pintuan at mga bintana. Oh, bakit mo nilak lahat? Nagtatakang sabi ko kay Bri. Wala. Para lang walang makapasok. Tara, magsimula na tayo, sabi ni Bri sa akin. Inihanda na namin ni Bri ang mga gagamitin. Habang siniset namin ang mga kamera ay may kumatok sa pintuan. Uy, Bri, may tao, sabi ko dito. Huwag mong bubuksan, An. Doon ka sa kwarto at huwag kang lalabas ha, sabi ni Bri sa akin. Nagtaka ako kung bakit, pero sinunod ko na lamang yung sinabi niya. Maglilimang minuto bago ulit ako tinawag nito. Sino yun, Bri? Takang tanong ko dito. Wala, mga bata sa kabilang kanto, nantitrip, dayo dito, sabi ni Bri sa akin. Binaliwala ko na lamang ito kahit nag-aalinlangan ako sa sagot ni Bri. Nakailang ulit kami bago namin natapos ang isang video. Mag-aalas 7 na ng gabi bago namin ito natapos. Tanging sa loob lang ng bahay ang aming background dahil ayaw ni Bri buksan ang pinto pati na rin ang mga bintana. An, bibili lang ako dyan sa tindahan ng pagkain natin sa kanto Sumama ka sa akin, sabi ni Bri. Nako, ikaw na lang Bri, ayoko maglakad, ang layo sabi ko naman dito. Nakailang pilit sa akin si Bri pero hindi pa rin ako sumama sa kanya. Sige An, basta huwag kang lalabas at huwag mo rin pagbubuksan kung sino man ang kumatok. Pero hindi sinasabi kung sino man siya sabi ni Bri sa akin na para bang kinakabahan. Umalis na si Bri at saka ko nilak ang pintuan. Nagtataka talaga ako sa mga ikinikilos ni Bri kaya kahit bawal ay binuksan ko ang bintana. Nakaharap ako ngayon sa kubo na nakita ko kanina. Bukas ang ilaw nito at tila may tao sa loob dahil may usok na lumalabas na parang nagluluto. Maya-maya pa ay may lumabas sa pintuan ng kubo. Isa itong matandang lalaki at malaki ang katawan. Palinga-linga ito sa paligid at tila ba may hinihintay. Hanggang sa nakatingin ito sa akin. Lumapit pa ito ng kaunti na parang inaaninag kung sino ako. Kinabahan ako nang dali-dali itong pumasok sa kubo na para bang may kukunin. Nang maalala kong wala akong kasama ay sinara ko na ang bintana. Pumasok ako sa kwarto ng kabado hanggang makarinig ako ng yapak sa labas. Sa tingin ko ay may tao. Maya-maya pa ay may kumakalusko sa labas ng bintana dito sa kwartong tinataguan ko. Rinig na rinig ko ang yapak nito na tila nagmamadali sa paghanap ng kung anumang hinahanap nito. Nakaramdam lang ako at kinuha ko ang aking telepono
para i-text si Bri. Lumabas ako sa sala dahil mas mabilis o mas malakas ang signal doon. Bri, nasan ka na? Kahit wag na tayong kumain, bumalik ka na dito. Yung tao sa kubo parang maaligid dito sa bahay nyo. Yan ang eksaktong pagkakatext ko sa kaibigan ko na si Bri. Ibinulsa ko ang aking cellphone at saka bumalik sa kwarto. Maya-maya pa ay may kumatok sa pintuan. Sino yan? Bri? Dahan-dahan at alanganing tanong ko. Pero walang nasagot. Tuloy pa rin ang kato kaya mas lalo akong kinabahan. Kinuha ko ang sofa at saka iniharang ito sa pintuan. Mula sa kwarto ay inilabas ko ang isang lalagyanang ng damit na gawa sa kahoy at saka iniharang sa bintana sa may sala. Ibinaba ko rin ang kortina sa bintana sa may kwarto. Kumuha ko ng martilyo na nasa kusina at bumalik sa kwarto. Nilak ko ang pintuan ng kwarto at saka naupo sa kama. Rinig na rinig ko pa rin ang pag-aligid ng kung sino man ito. Nakikiramdam lang ako hanggang sa naririnig ko na ang lagit-git ng pintuan at pag-usod ng sofa. Kaya mas kinabahan ako ng sobra. Lumapit ako sa pintuan ng kwarto at saka sinilip ito sa maliit na butas sa plywood na pader. Ito nga ang lalaki na nakita ko kanina sa kubo. Napansin ko ang nakabukol sa tagiliran nito na tila ba may nilagay itong gamit sa tagiliran niya. Maayos ang itsura nito noong nakita ko ito sa labas ng kubo. Pero ngayon, namumula na ang mga mata nito. Tila may inaamoy-amoy ito dahil singhot ito ng singhot. Hanggang sa nabaling ang tingin nito sa kinaroroonan ko. Unti-unti itong lumapit kaya pumunta ako sa gilid na hindi ako makikita. Dahil alam kong sisilip ito sa butas ng pader at titignan kung may tao dito sa kwarto. Hindi ako gumagawa ng kung anumang ingay para hindi nito malaman na nandito ako. Narinig ko na pinipihit nito ang doorknob. Gusto kong tumalon sa bintana pero para sa akin ay mataas itong talonin, lalo na't hindi ako ganun katangkaran at may iniingatan ako. Nawala na ang pumipihit sa doorknob kaya sumandal ako sa may bintana. Maya-maya pa ay halos tumalon ako sa gulat ng may humampas sa bintana mula sa may labas. Pako lamang ang lock ng bintana kaya kung anumang oras ay maaaring masira ito. Pinipilit itong sirain ng nasa labas at sa tingin ko ay nais itong pumasok dito sa kwarto. Konti na lang ay bibigay na ang pako hanggang sa marinig ko ang sigaw ni Bri. An! Malakas na sigaw ni Bri. Rinig ko ring tumakbo papalayo ang lalaking nasa labas ng bintana. Umupo ako sa kama sa sobrang takot at maya-maya pa ay narinig kong nasa sala na si Bri. An! Nasaan ka? Sigaw ni Bri sa akin. Lumabas ako at nakita ko si Bri na may bit-bit na pagkain. An! Binuksan mo ba ang pintuan? Tanong ni Bri na may halong takot sa boses nito. Hindi ako Bri yung lalaki sa kubo. Pumasok siya dito. Binuksan ko kasi yung bintana kanina eh. Tapos nakita niya ako kaya pumunta yata siya dito. Dali-daling pumunta si Bri sa may pintuan pero nang makita nitong sira ang lock ay kaagad namin itong inayos. Pagkatapos ay hinila ko ni Bri sa may gawin ng kusina. An, kapag nakita mo si Tito na papalapit, isara mo ang pintuan pati na rin ang mga bintana. Sabi ni Bri sa akin. Ha? Tito mo? Sino? Nagtatakang tanong ko dito. Shh! Tanging sagot nito habang nakalagay ang daliri sa kanyang labi na tila
may pinapahiwatig na wag akong maingay. Sa ngayon ay dito ko na lamang po muna tatapusin ang aking kwento at aking karanasan. Dito po nagtatapos ang point of view ni Ann sa ngayon. Sa susunod po ay ibabahagi ko ang kadugtong ng mga nangyari sa kanya at kay Bri. Maraming salamat po sa pakikinig ninyo. Patnubayan po tayong nawa ng poong may kapal. Mag-iingat po kayong lahat. So, ayan po, magandang araw mga ka-Creepy Tales. Pasensya na po kung wala tayong update nitong mga nakaraang araw. Pero ngayon po ay pipilitin ko na makapag-update ng 2 beses para ngayon po at isa po ay para mamaya. So, bago po natin tuluyan tapusin ang video na ito ay isang mabilisang shoutout po muna muli sa lahat ng mga nagkomento sa ating last update. Babanggitin ko na lamang po ang inyong mga pangalan para mabilis lang po ang shoutout na bahagi nitong ating programa ito o nitong ating video. May mga nagrereklamo kasi na medyo may kahabaan daw yung part ng shoutout. So pasensya na po. So umpisahan na po natin and shoutout po to these following people. Hello po kay Miss Marites Guevara, kay Boss Red Rivera na nakaabang sa kwento ni Sir Anthony sa Encuentro. Maraming salamat po. Sa ngayon po ay wala pang kadugtong yung kwentong Encuentro pero inuumpisahan niya na po. Hintay-hintayin lamang po natin at konting tiyaga lamang. Yan, binabati ko rin po syempre si Miss May Villamor, si Boss Jeffrey Bersabal na isa sa ating mga masusugid na tagapakinig, taga-subaybay dito sa PCT. Maraming salamat po. Binabati ko rin po syempre si Boss Nestor Bauyon, si Miss Rosela Doria, si Miss Vanessa Apilat Galia. Hello din po kay Boss Ice Cream at kay Boss Pinoy Nightmare na mga Tagalog horror channel po. Sana po makapag-subscribe kayo, masuportahan at mapakinggan nyo yung mga ibinabahagi nilang kwento sa channel nila. Ayan. Binabati ko rin po syempre si Boss Pedro Tampos, si Boss Queenie. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Shoutout din po kay Mr. Teresita Sareno, kay Boss Gilbert Gipalaga na nag-comment, sabi napakinggan niya na daw dati yung band Majorette, pati yung isang angkan ba yun? Yung lason at yung band Majorette, hindi niya daw alam kung saan channel niya na narinig. So Sir Gilbert Gipalaga, yung kwentong lason po at band Majorette ay dito nyo rin po napakinggan sa PCT channel. Yung dalawang kwento po na yan ay remaster o re-upload natin dahil po sa yung mga kwento na nagsasend o yung mga sender natin ay inaayos pa namin yung mga kwento nila. Kaya naisipan muna namin na mag-re-upload ng mga kwento. So wag po kayo mag-alala dahil galing din naman po sa PCT channel yung kwentong lason at yung band Majorette. Ayan, binabati ko din po syempre si Miss Sweet Lady Centeno, si Miss Nena Castro Black na nakikinig mula sa Australia. Maraming salamat po. Syempre hello din po kay Miss Christine also na palaging updated, na palaging nakikinig sa mga kwentong ibinabahagi natin. Maraming salamat po sa inyo. Binabati ko rin po syempre si Miss Sweet Lady Centeno, si Miss Princess Ramirez, si Miss Maricel Tababan, si Miss Panagoy sa Dilim ni Miss Joanne na isa rin Tagalog horror channel. Sana po masuportahan nyo yung channel niya, makapag-subscribe kayo, napakinggan nyo yung kwentong Bernamir. Ang ganda ng flow ng story niya. Ayan, binabati ko rin po syempre si Miss Eva Soledad, si Boss Bobby Ongsueco, si Mr. Sita Saironi, si Miss Secret Love and Life Confessions na isa pong Tagalog love story channel. Kung gusto niyo magpahinga sa mga kwentong katatakutan, punta lang po kayo sa Secret Love and Life Confessions. Pwede rin po kayo magbahagi ng mga life experiences nyo dyan. Binabati ko rin po syempre si Miss Filipina Palsario, si Miss Marichelle de Guzman,
si Boss Conrad Miranda, si Miss Mary Asilar, si Miss Tez Lasso, si Miss C. Jorsten, maraming salamat po. Ayan, hello din po kay Miss Rowena Tabola na nakikinig mula sa Riyadh, kay Miss Alma Ibisate, kay Boss Jetro Sarona, kay Miss Jude's Evening Star, kay Boss Red Rivera, maraming salamat po sa inyo. Ayan, binabati ko rin po syempre si Miss Ellie Gonzalez, si Boss Jory Sevado, si Miss Maria Fumoto ng Osaka, Japan na nakikinig kasama ang kanyang auntie and cousin, maraming salamat po. Binabati ko rin po syempre si Boss Jamer Bellarmino ng Hong Kong na isa sa ating masugid na listener, supporter dito sa PCT channel. Yan, binabati ko rin po syempre si Boss Sandro Continente, si Miss Vanessa Apilat Galia, si Miss Gresilda Ibasita, si Miss Angelina Suzuki, si Miss Azalea Hunt, maraming salamat po. Yan, hello din po kay Boss or kay Miss Doris Cervera, kay Boss Eris Crib Horror Tales na isa ring Tagalog horror channel. Sana po masuportahan, mapakinggan nyo yung mga kwentong ibinabahagi nila sa kanilang channel. Yan, Eris Crib Horror Tales. Yan, binabati ko din po syempre si Miss Yumi Aguilar, si Miss Linda Lynn, si Boss Allen Sunyas, si Boss Jason Miller, si Boss Dennis Efondo, si Miss Lawrence Kamaklang, maraming salamat po sa inyo. Hello din po syempre kay Miss Sarah King, kay Boss Sherwin 12 Saragosa, kay Miss Christina Varela, kay Miss Jovelyn Trads, kay Miss Christine Mahalko 25 ng Riyadh, Saudi. Sana all may mahal. Ayan, binabati ko rin po syempre si Miss Annie Abdullah na nakikinig mula sa Singapore, kay Boss Beltran Dalin Jr., kay Miss Buhay OFW Yanil 88, maraming salamat po. Mag-iingat po kayo palagi dyan sa Saudi, sa Saudi Arabia. Maraming salamat po sa support at pakikinig nyo sa PCT channel. Ayan, binabati ko rin po syempre si Boss Rico Ortiz, si Boss Alan Abalayan, si Miss Marisol Edilioran. Maraming salamat po sa suporta nyo dito sa PCT channel. Binabati ko rin po and shoutout din po kay Miss Grasilda Ebasitas, kay Miss Sweetie Montaner, kay Miss Eva Soledad na pinapa-shoutout ang Soledad family ng Imus Cavite. Maraming salamat po Miss Eva Soledad and sa Soledad family ng Imus Cavite, at sa lahat po ng mga nakikinig dito sa PCT channel na mula sa Cavite. And thank you po sa inyo and mag-iingat po kayo palagi. Binabati ko din po syempre si Boss JST Apps, si Boss Naki Maglasang, kay Miss Maria Cristina Goma, kay Miss Arion o kay Boss Arion Chris Ranke, kay Boss nawawala kay Miss Morse, kay Miss Rhea Remorosa Cabanilla, kay Miss Neneng 3M, kay Miss Linda Lynn, kay Boss SK, kay Miss Alia Anshari, kay Miss Iris Tachibana. Maraming salamat po. Binabati ko din po syempre si Miss Blue Rose, si Miss Aling Kompetente, si Boss Errol Bogoy, si Miss Ana Francisco na pinapa-shoutout o pinapabati ang Francisco family sa 13 Martires, Cavite. Maraming salamat po sa inyo and mag-iingat po kayo dyan sa 13 Martires, Cavite, kay Miss Ana Francisco and sa Francisco family. Ayan. Hello din po kay Boss Mark Padonya na nakikinig mula sa Manay, Panabo City. Ayan, salamat po sa inyo, boss. And shoutout din po kay Miss Lily De Mesa, kay Boss Jimmy Pandong, kay Boss Robelin Sansait, kay Miss Maricel Tugadi, kay Boss Gladius Domini. Maraming salamat po sa inyo. Sabi ni Boss Gladius Domini, dun sa kwentong engkwentro, parang narinig niya na daw yun sa kay Rafi Tulfo na may pamagat na Raquel Pempenko. Nanay niya po ba? Sabi, Charis Pempenko yun. Loko ka, sara. Yan. Hello din po kay Miss Filipina Ma'am in Canada, kay Miss Luz Claro, kay Miss Jennifer Davis mula sa New York City, kay Boss Marisol Edelioran, kay Miss Ellie Gonzalez. Yan. Binabati ko rin po syempre si Boss Avi De Virba. Yan. Na nakikinig.
Ayan, wala nakalagay. Kay Boss Abby De Verba, kay Miss Christine Olson, kay Boss Anilo Balagtas, kay Boss Trip ko lang, at kay Boss Mr. Lestat03. Ayan, hello din po syempre pala kay Miss Florita Peros, kay Miss Sweet Lady Centeno, kay Miss Aline Competente, at kay Miss Yas Akbara TV. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng mga nakikinig. Patuloy na sumusuporta, sumusubaybay dito sa PCT channel. Sa lahat po ng mga OFW natin, mga kababayan nating OFW na nasa iba't ibang panig nitong mundo. Mag-iingat po kayo and thank you po sa suporta. Sana po huwag kayong magsawang tangkilikin itong PCT channel. So mamaya po pipilitin ko na magkaroon pa ng panibagong update o yung part 2 nitong kwentong ito. So mag-iingat po kayo hanggang sa susunod po na takutan, and God bless you all po. Maraming salamat sa mga nakikinig at makikinig pa lamang. Nakalagay sa description box ang email kung saan pwede kayong magpadala ng mga nakakatakot na karanasan at kababalaghan. Huwag po natin kalimutang mag-subscribe, i-share at i-like ang video. Comment down below para sa mga shoutouts sa next video. Until next time everyone, happy creepy tales!